Isa pong magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Naway sumasa inyo palagi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Ngayon dadako na po tayo sa isa pang mensahe mula sa aklat ng Genesis. Ito na po siguro ang huli. Pagkatapos nito magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa susunod na aklat ng Biblia na Exodo. Ngunit tingnan pa natin kung anong sasabihin ng Panginoon sa ating. Binanggit ko na sa inyo noon na ang istruktura ng aklat ng Genesis, merong yung salitang pinabanggit na salita sa Hebrew ay yung salitang toledot na ibig sabihin kasaysayan, salaysay o kaya lahi, itong lahi ni. So may 10 kwento sa aklat ng Genesis. Ang pinakamahaba talaga ay ang number 6, yung kwento ni Terah. Ang tanong, sino ba ito? Hindi natin masyadong kilala si Terah, di ba? Sapagkat ang tunay na pinapanggit talaga dito ng Biblia ay ang kwento ni Abraham. Ngunit ang kanyang ama na si Terah ang pinabanggit na salaysay o lahi ni Terah. Sino ba ito? Sino ba siya? Ating babasahin sa Biblia mula sa Genesis chapter 11 verse 27 hanggang Genesis chapter 12 verse 5. Basahin po muna natin ito. Tapos pag-usapan natin. So Genesis chapter 11, ito ang mga lahi, toledot ni Terah. Naging anak ni Terah si Abram, Nahor at Haran. At naging anak ni Haran si Lot. Unang namatay si Haran kaysa sa kanyang amang si Terah sa lupaing kanyang tinubuan, sa Ur ng mga Kaldeo. At nagsipag-asawa sina Abram at Nahor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay si Sarai at ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milka, na anak na babae ni Haran na ama ni Milka at Iska. At si Sarai ay baog. Siya ay walang anak. Isinama ni Terah si Abraham na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak at si Sarai na kanyang manugang na asawa ni Abram na kanyang anak at sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Tumating sila sa Haran at nanirahan doon. At ang mga naging araw ni Terah ay 205 taon at namatay si Terah sa Haran. Tapos chapter 12, sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin ko kung dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya't umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taon gulang nang umalis siya sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at ang lahat ng pag-aring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran. At umalis sila upang pumunta sa lupain ng Kanaan at nakarating sila roon. Sino ba talaga ang umalis? Sino ba talaga ang tinawag ng Diyos? Si Abram na siyang umalis o kaya si Terah na siyang umalis? Diba? Sino ba ito? Sino ba itong si Terah? Gusto kong gamitin ito sa atin na isang halimbawa o larawan o lesson sa ating mga buhay Kristiyano. Sino ba talagang umalis? Sino ba talagang tinawag? Si Abram talaga. Sapagkat sa Bagong Tipan, sinasabi ni Esteban sa kanyang pangangaral, sa harapan ng mga Hudyo sa Gawa chapter 7 sinasabi, noong unang panahon nagpakita ang makapangyarihang Diyos sa ating ninunong si Abraham. Sino ba talagang tinawag? Si Abraham. Sapagkat ang Diyos ang nagpakita sa kanya.
Noong siya ay nasa Mesopotamia pa, Mesopotamia sa ngayon ay doon sa ngayon sa bansang Iraq. Sinabi ng Diyos sa kanya, lisanin mo ang inyong bansa, ang mga kamag-anak mo at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Kaya umalis si Abraham sa bayan ng Kaldeo at doon siya nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, pinapunta siya ng Diyos sa lugar na ito na tinitirhan natin ngayon. So, sino ba talagang tinawag ng Diyos? Si Abraham, di ba? Sapagkat siyang nagpakitang Diyos sa kanya, tapos tinawag siya ng Diyos, siguro nangyari, sabi ni Abraham sa kanyang ama, tinawag ako ng Diyos. Kailangan ako umalis at pumunta sa malayong lugar. Hindi ko pa alam kung saan yon, pero susunod ako sa tawag ng Diyos. Siguro ang sinabi ni Tera, sige, Tena, alis na tayo, di ba? Sumama din siya. At bilang galang, pagbigay galing doon sa kanyang na siya ang ama ni Abraham, pinabanggit ng Biblia na ito ang lahi o kasaysayan ni Tera. Ngunit talaga, ang kwentong ito ay tungkol kay Abraham. Tapos, ano nangyari? Sila ay umalis upang pumunta sa lupang pangako, sa Kanaan. Nang dumating sila dito sa gitna, sa Haran, tumigil sila doon. Bakit sila tumigil? Hindi natin alam talaga. Hindi binabanggit ng Biblia. Ang alam lang natin siguro, dahil magandang lugar ito, siguro nang dumating sila doon, sabi ni Ter, maganda naman itong lugar, di ba? Maraming mura ang lupa, maganda ang lugar, magtayo ako ng bahay dito na ako nakatira. Alam natin pagkatapos kasi, sabi sa Genesis 12 verse 5, sinasabi, nang sila ay umalis sa Haran, kasama ang kanilang pag-aari. So marami silang pag-aari na natipon nila doon, kasama mga tao na nakuha nila din doon sa Haran. So naging mga yaman sila doon sa lugar na yon. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa akin, ang buhay ni Tera ay isang halimbawa o kaya babala sa atin bilang Kristiyano na tayo dinawag din ng Diyos na sumunod sa Kanya at maniwala sa Kanya upang pumunta sa lupang pangako. Sa atin, hindi naman talagang bansa. Sa kanila talagang lupa o yung bansang Israel. Pero sa atin bilang Kristiyano, ang tawag ng Diyos sa atin, hindi talagang lupa, kundi ang kaharian ng Diyos. Dapat tayo sumunod sa tawag ng Diyos. Babala sa atin na huwag tayo tumigil sa gitna. Sapagkat si Tera ay tumigil doon sa Haran, hindi siya nagpatuloy sa paglilingkod o pagsunod sa Diyos hanggang kalagitnaan lamang siya. Ito ang babala sa atin. Tayo ba'y tulad ni Abraham na tanging sumusunod sa Diyos kahit hanggang dulo? O tayo ba'y tulad ni Tera na isang tao na tinawag ng Diyos ngunit nagpapatuloy sa pananampalataya sa Kanya? Huwag tayo tumulad kay Tera. Ang pawala ng Biblia sa atin, halimbawa, sa unang John chapter 2 verse 15, sinasabi, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Anong babala dito? Huwag nating ibigin ang mundo o ang mga bagay na makamundo. Yan siguro nangyari kay Tera. Inibig niya ang lugar. Inibig niya ang Haran. Sabi niya, ayos naman ito. Tinawag tayo ng Diyos. Tama naman tayo dito, di ba? Maganda namang buhay natin dito. Hindi sila nagpapatuloy talaga sa pangako ng Diyos. Si Abraham naman sa ating ay isang ang siyang tunay na halimbawa ng tao na naglilingkod sa Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano pa talagang tawag ng Diyos kay Abraham? Ano kanyang tawag? Sa Hebreos chapter 11 sinasabi doon, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Abraham nang tawagin siya upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang mana ay sumunod at umalis. Kahit na hindi niya alam kung saan siya
pupunta. So anong tawag ng Diyos? Umalis at pumunta sa lugar na hindi pa niya alam. Ganon din ang tawag ng Diyos sa atin, na tayo tinawag niya na pumunta sa lugar na hindi pa natin alam. Hindi pa tayo nakarating sa langit, di ba? So, kung sa kanila physical, sa atin na may spiritual na katotohanan na sumunod sa Kanya. Tayo ay tinawag din ng Diyos, tulad ni Abraham. Maliwanag ito sa Biblia. Sapagkat ang salitang iglesia, saan ba ito galing? Sa salitang Griego, ekklesia, ibig sabihin, tinawag mula sa mundo upang sumunod sa Diyos. Lahat tayo, kung tayo ay sumampalataya kay Kristo, kasama na tayo sa isang iglesia, lahat tayo tinawag ng Diyos upang pumunta sa lupang pangako. Hindi physical na lupa, kundi ang kaharian ng Diyos. Maliwanag ito sapagkat patuloy naman ang sinasabi ng Ebreo sa verse 9, dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos, kahit nasa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Hindi na sariling lupa ito. Siya ay nakatira lamang doon sa isang tolda, parang dayuhan siya. Tumira din sa tolda ang anak niya na si Isaac at apong si Jacob ng mga tagapagmana rin ng pangako ng Diyos. Sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. So ayon sa Biblia, sa Bagong Tipan, sabi niya, ang pagkaunawa ni Abraham, alam niya na hindi talaga ito ang lupang pangako. May darating pang pangako. Isa pang lungsod. Ito lang ang lungsod na bababa, alam po natin mula sa aklat ng pahayag, yung katapusan ng Biblia talaga, bababa ang lungsod ng Diyos dito sa mundo. At doon na tayo ditira sa Kanya. So tayo ay tulad din ni Abraham, dapat tayo nakatira dito sa mundo na bilang dayuhan. Hindi ito ang tunay na buhay natin. May isa pang buhay. May isa pang katotohanan. Doon tayo dapat umasa sa Kanya. Huwag tayo tumulad kay Tera, na siyang tumigil sa paglingkod kay Jesus. Kundi tayo nagpapatuloy talaga sa ating pagtawag o pagsunod sa Kanya. Ganon din ang sabi ni Jesus, di ba? Sa Juan, sinasabi niya, sa tahanan ng aking Ama ay may maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Tunay na lugar, ipaghahanda ko sa inyo, sabi ni Jesus. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Totoo, mangyayari ito sa atin. Isa pa siguro dapat nating sabihin tungkol sa buhay ni Tera, na hindi ka maaring mamuhay sa tawag ng anak mo. Na ikaw, sabihin ang anak mo o kayang ibang tao ay tinawag, ikaw susunodin. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano maliban ikaw mismo ay tinawag ng Diyos, di ba? Yan ang mahalagang mensahe din sa atin siguro sa buhay ni Tera. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Tayong lahat ay dapat sumunod sa pagtawag ng Diyos sa ating buhay. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ngayon, pag-usapan po natin, kasi may 3 utos ang Diyos kay Abraham. May 3 utos. Ang pagsunod ni Abraham, ibig sabihin 3 bagay na kailangan niya lisanin. Una, sabi niya, lisanin mo ang inyong bansa. Kung isipin nating bansa, siguro sa ating nasa isip natin yung bansang Pilipinas, di ba? Bansang Thailand, bansang Amerika. Pero ang salitang bansa, hindi ibig sabihin talaga isang nation, kundi lupa. Galing ito sa salitang Hebrew na sinasabi, Eretz, lupa talaga. Saan ginagamit ang lupa? Noong panahon at kahit ngayon, saan ginagamit ang lupa? Para sa mga magsasaka at yung mga tao noon, halos lahat ay mga magsasaka, ginagamit nila, ito ang kanilang pinagtatatrabuhan, di ba?
o pinagkakakitaan. Doon sila namuhay sa lupa. So anong hiningi ng Panginoon sa kanya? Iwanan mo ang iyong trabaho. Iwanan mo ang iyong kita. At sumunod ka sa akin. Ang pagsunod kay Jesus, ibig sabihin, handa ba tayo na umiwan sa mga kita natin, sa trabaho natin, sa maganda nating buhay, upang sumunod sa Kanya? Handa ba tayo? Yan ang una na hiningi ng Panginoon sa Kanya. Tapos kamag-anak. Ibig sabihin, hindi lamang yung mga anak mo sa pamilya, kundi pati yung mga kaibigan mo, yung network, yung mga relasyon mo, kahit na yung kaparkada mo, o yung mga kapitbahay mo, handa ba iwanan sila upang sumunod sa Kanya? Yan ang tanong, yan ang hamon ng Diyos sa atin. At pangatlo naman, yung bahay ng Ama, ibig sabihin talaga ang bahay ng Ama, yung pwede mong maging mana dito sa buhay na ito. Handa bang iwanang ang minamana mo mula sa lupa o mula sa buhay na ito upang sumunod sa Kanya? Yan ang tatlong hiningi ng Panginoon kay Abraham. Ganon din tayo. Kung tayo ay tinawag ng Diyos, ang tanong, handa ba tayo? Willing ba tayo na lisanin ang mga bagay na ito upang sumunod sa Kanya? Kaya ang tanong, ganun pa rin ba ang utos ng Diyos sa atin? Ganun pa rin ba? Kung isipin po natin ang itinuturo ni Jesus dito. Halimbawa sa Lucas, Kapitulo 14, sinasabi, ang sinumang nais sumunod sa akin, at sana lahat tayo ay nais na sumunod sa Kanya, diba? Nais maging tagapagsunod ni Jesus. Pero, mas mahalaga sa Kanya ang Kanyang ama at ina, asawa, mga anak, mga kapatid, maging ang Kanyang sariling buhay ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Anong pinapangkit ni Jesus dito? Anong iniisip niya? Yung, sabi ni kay Abraham, lisanin mo ang inyong mga kamag-anak, di ba? Yung mga mahal mo sa buhay. Kaya mo bang lisanin? Kaya mo bang alisin sa buhay mo upang sumunod sa Kanya? Ganon din ang tawag ni Jesus sa atin. Tapos Mateo naman, ang tanong ni Pedro kay Jesus, iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ano po ang mapapala namin? Ang sagot ni Jesus sa verse 29, ang sinumang nag-iwan ng kanyang bahay, yan bahay, ibig sabihin, ang mana mo, di ba? Ang posible mong inheritance o mana sa buhay mo. Ang sinumang umiwan nito o nag-iwan nito, mga kapatid, mga magulang, mga kamag-anak, tulad ng binanggit natin, kamag-anak, di ba? O mga lupa, yung pinagkataan mo, pinagtrabuhan mo, dahil sa akin ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Ganon pa rin ang utos ni Jesus sa atin. Willing ba tayo na umiwas o iwanan lahat ng bagay upang sumunod sa Kanya? Ganon pa rin ang tawag ng Panginoon. Kaya si Abraham talaga ay halimbawa, larawan para sa ating buhay Kristiyano na dapat nating sundin ito. So may tatlong utos, mayroon ding tatlong pangako. May tatlong pangako siya at isang tanging layunin. So ang mission ng Diyos na nais niyang mangyari, may tatlong pangako at isang tanging layunin. Yan ang mission ng Diyos, di ba? Una, sabi niya, gagawin kitang isang dakilang bansa. Gagawin kita isang dakilang bansa at tunay ang bansang Israel ay dakila. Mula noon hanggang ngayon, naroon pa rin ang bansang Israel. Sapagkat mahal sila ng Diyos. Dahil sa pagsunod ni Abraham sa Kanya. Miski sila ay tumanggi sa mabuting balita, hindi nila tinanggap si Jesus. Sabi ni Pablo sa Roma, sabi niya, mahal pa rin sila ng Diyos. Pero, sabi niya, kung ang pagpili ng Diyos ang pag-usapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno
Sino pa sila itong mga ninuno? Yan, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Jose, yung mga ninuno nila na sumunod sa tawag ng Diyos. Dahil doon, dahil sa pagsunod nila, mahal pa rin sila ng Diyos. Mahal na mahal ng Diyos ang bansang Israel. At bilang Kristiyano, dapat din natin mahalin sila. Tapos may sariling pagpalain kita, di ba? At napapansin po natin kung wala tayong oras na basahin, pero kung pabasahin po natin, kahit na sa chapter 12, patuloy, pumunta siya sa Ehipto. At merong kunting kamalian sa kanyang ginawa kasi nagsinungaling siya, pero naroon pa rin na pagpapala ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nangako na pagpalain siya. Number 3, gagawin kitang dakilang pangalan. Totoo ito. Sapagkat sa lahat ng tao sa mundo, maliban kay sa Panginoon Hesukristo, may tanging isang tao lamang na kilala ng maraming tao sa mga relihiyon ng Muslim, ng Hudyo, ng Kristiyano. Iginagalang natin si Abraham dahil sa kanyang pagsunod kay sa Panginoon Hesukristo. Tapos, yan na sa verse 2. Sa verse 3 naman, inuuli ng Diyos ang pangako na may kasamang pagpapala at may kasamang sumpa. Diba? Tapos, pinabagit ng Diyos ang layunin. Bakit niya ito ginagawa? Bakit niya tinawag si Abraham na umalis sa kanyang lugar at pumunta sa lupang ituturo niya sa kanya? Bakit ito? Sabi niya, ang tanging layunin ng Diyos na sa pamamagitan niya, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng lahi, lahat ng tao sa mundo. Itong salita tao dito, mas maganda siguro ang salitang angkan o kaya lahi. Ito ang inuulit ni Jesus. Sa Mateo chapter 28 verse 19, sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng lahi. Lahat ng bansa, lahat ng ethnos sa Greek. Ethnos, ibig sabihin yung ethnic group, yung mga grupo sa mundo. Marami iba't ibang grupo sa mundo. Sabi niya, nais kong pagpalain lahat ng grupo dito sa mundo. Ano mang kultura nila, ano mang wika nila, nais kong pagpalain sila sa pamamagitan ni Abraham sa kanyang pagsunod. Sapagkat sa pamamagitan niya nanggaling ang binhi ng babae na si Jesucristo, di ba? Darating yan. Yan ang nais ng Diyos na mangyari. Ang problema, hindi ito naunawaan ng bansang Israel. Akala nila na sila ay sila ay special, di ba? Para sa kanila lamang ang pagpapala. Parang sabi niya, amin ito, hindi pwede kayo, di ba? Humiwalay sila doon sa pagpapala. Sa totoo, nais ng Diyos na pagpalain ang lahat ng bansa. Ayaw nilang gawin ito. Maliwanag ito. Sa lumang tipan, marami pangako ang Diyos tungkol sa mga hindi Hudyo. Halimbawa sa Isaiah chapter 49, sinasabi, ikaw ay aking lingkod, O Israel. Sa pamamagitan mo, pararangalan ako ng mga tao. Sinabi niya, ikaw na lingkod ko, marami pang mga gawain ang ipagagawa ko sa iyo. Maliban sa pagpapabalik sa mga Israelita na aking kinakalinga, gagawin pa kitang ilaw ng mga bansa para maligtas ang buong mundo. Anong nais ng Diyos? Gawing ilaw ang bansang Israel upang maligtas ang buong mundo. Hindi lamang ang mga Hudyo, pati mga Hentil. Tapos naman doon sa Parao, sinasabi ng Biblia, pinayagan kitang mabuhay dahil dito para makita mo ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Nais ng Diyos na siya kilalalin ng mga tao. Tapos sa awit ng chapter 46, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. So tumigil tayo. Tumahimik tayo upang malaman natin na ang lahat ng bansa ang iniibig ng Diyos. Yan po ang tanging layunin. Kaya
nais ko pong pag-aralan natin ito. Ito talagang pundasyon ng lumang tipan na maging halimbawa ang buhay ni Abraham sa atin na kanyang sumunod sa tawag ng Diyos. Ganon din tayo tinawag ng Diyos na sumunod sa Kanya at nais niyang gamitin siya upang marami pang taong ang makakilala sa Kanya. Si Jesus, inulit niya ito. Sinabi ko na kanina, inulit niya ito at ibinigay itong utos sa atin. Ang dakilang utos na ibinigay sa atin, sabi niya, humayo kayo. Tayo, ang iglesia, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Yan ang nais ng Diyos. Parehas pa rin. Hindi ito nagbago. Ito ang ninanais ng Diyos. Dito nanggagaling talaga sa Genesis chapter 12. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Amen.